April 22, 1951. Itong araw na pinakita ng 1,000 sundalong Pinoy na hindi sila atras kahit 40,000 sundalong Chinese ang makalaban nila. Ang labanan na ito ay nangyari noong Korean War. Ito ang panahon na nagpadala ng sundalong Pinoy ang Pilipinas para tulungan ng South Korea laban sa mga komunistang bansa na North Korea at China. Paano ba napaatras ng 1,000 Pinoy na sundalo ang 40,000 Chinese na sundalo? Yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Bago tayo mag-upisa, ay mag-subscribe muna kayo sa ating channel para lagi kayo updated sa mga bagong videos natin. Shoutout muna sa mga nag-comment sa nakaraang video natin. Noong June 25, 1950, ginulat ng North Korea ang South Korea sa biglaang pag-atake nila sa border nito. 75,000 na infantry ang pinadala ng North Korea kasama na ang mga armed brigade nito. Walang nagawa ang South Korea dahil sa dami at lakas ng puwersa ang pinakita ng North Korea. Kaya napaatras ang South hanggang sa makubkob ng North Korea ang Seoul na capital ng South Korea. Dahil sa hindi pa naman ganun kalakas ang South Korea, kaya humingi ito ng tulong sa Amerika. Agad naman nagpadalang Amerika ng puwersa militar para tulungan ng South Korea. Kaso tinutulungan ng Soviet at China ang North Korea, kaya wala din nagawa ang Amerika. Kaya pansamantalang umatras muna ang Amerika. Humingi na sila ng tulong sa United Nations para hikayatin ang mga kaalyadong bansa magpadala ng puwersa militar. Ang isa sa kaalyadong bansa ng United Nations ay ang Pilipinas. Noong panahon na yon, ang Pangulo ng Pilipinas ay si Elpidio Quirino. Ang Pilipinas ay paunti-unti pa lang nakaka-recover sa oras na yon dahil kagagaling pa lang natin sa World War II. Pero kahit ganun ang sitwasyon ng Pilipinas, hindi nagdalawang isip ang Pangulong Elpidio Quirino na tulungan ng kaibigan nating bansa, ang South Korea. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia na nag-respond sa United Nations. Kaya ipinasa agad sa Congress noong September 1950 ang Republic Act 573 o kilala sa tawag na Philippine Military to the United Nations Act. Kaya agad nagpadala si Pangulong Quirino ng 5 battalion combat teams. Ito ay binubuo ng 7,420 Filipino troops. Ang maganda dito sa batalyon na ito, hindi sila pinili ni Pangulong Elpidio Quirino, kundi sila mismo ang nag-volunteer. At alam nyo ba, nakasama ang dating Pangulong Fidel V. Ramos sa nag-volunteer papuntang Korea? Kaya lahat sila ay bukal sa loob ang tumulong kahit hindi nila sariling bansa ang ipinaglalaban nila. Ang tawag sa kanila ay PEFTO o kilala sa tawag na Philippine Expeditionary Forces to Korea. Noong September 16, naglayag na ng 4 na araw ang 10th Battalion Combat Team. Ang 10th Battalion Combat Team ay bihasang-bihasa sa paggamit ng mga tangke. Sila ay binubuo ng 1,400 na officers and men. Noong September 19, 1950, ang 10th Battalion Combat Team ang unang dumating sa daungan ng Pusan, Korea na pinamunuan ng commander na si Colonel Mariano Azurin. Pagdating nila sa Pusan, naramdaman agad nila ang sobrang lamig na panahon. Habang naglalakad sila, nakita nila mga gusali na wasak-wasak na. Yung mga Koreano ay nasa kalsada at namamalimos ng mga pagkain. Madami ang umiiyak at nangihina na dahil wala sila makain. Yung ibang Koreano naman paruot pa rito sa paglalakad habang bitbit ang mga kagamitan nila. Halos lahat ng Koreano hindi nila alam ang gagawin. Nang makita ng mga Koreano mga sundalong Pinoy, nagtakbuhan ng mga ito para manghingi ng mga pagkain. Hindi na nagdalawang isip ang mga sundalong Pinoy at dahil sa awa, ibinigay nila mga pagkain nila. Nakita din nila ang mga kaawa-awang kalagayan nila. Kaya naalala ng mga sundalong Pinoy ang kaparehas na nangyari sa Pilipinas sa kamay ng mga Hapon. Kaya pinangako nila na gagawin nila ang lahat para matalo ang mga komunista. Kahit alam nila isusugal nila ang kanilang mga buhay sa hindi naman nila kababayan. Nalaman din nila na halos 80% ng South Korea ay nasakop ng mga komunista. Ang natitirang 20% ay binabantayan ng UN forces na pinangunahan ng puwersang Amerikano. Ang 10th Battalion Combat Team ay dumating sa Korea na walang dalang tangke dahil sabi ng mga Amerikano, sila ang magpo-provide ng mga tangke sa mga Pinoy. Kaso ang mga tangke na Amerikano ay nawasak na nung sinugod sila ng mga North Koreans. Kaya ang na-provide lang ng mga Amerikano ay isang tangke at madaming heavy weapons. Tuwang-tuwa naman ng mga Pinoy sa mga high-powered rifles, kaya ayos na sa kanila yun. Ilang linggo nagsanay muna ang 10th Battalion Combat Team para pag-aralan ang terrain na susuungin nila.
ang mga armas na gagamitin nila at kung paano ang strategy na gagawin nila. Mula sa Busan, ipinadala agad sila sa Sariwon sa North Korea. Sobrang lamig ng mga panahon na yon. Ang temperature ay umabot sa negative 15 degrees Celsius. Kaso ang problema ng mga Pinoy ay wala man lang sila makakapal ng mga jacket o kahit anuman na panlaban sa lamig. Kaya doble-doble ang pagtitiis nila dito. Noong November 11, 1950, nagpasya na magpatrol ang 10th Battalion Combat Team kasama ng mga Amerikano mula Myeongdong hanggang Sing. Pinangunahan ng Pinoy na officer na si Colonel Max Yang ang pagpapatrol. Siya ay nakasakay sa tangke habang ibang sundalo ay naglalakad naman kasunod niya. Sa dulo naman nila, nakasakay sa War Humvee ang mga Amerikano. Habang nagpapatrol sila, hindi nila alam ang isang base ng mga North Koreans ay ilang kilometro lang ang layo. Nung papaliko na ang 10th Battalion Combat Team sa bundok, bigla nagpaulan ng bala ang mga North Koreans. Kaya nagulat sila at napadapa sa takot. Habang nasa loob ng tangke si Colonel Max Yang, nakasilip siya sa telescope at tinitingnan niya ang mga kasamahan niya. Talagang nakita niya na takot sila at walang gumagalaw. Kaya ang ginawa niya, pinaandar niya pataas ang kanyang tangke at dito niya nakita ang mga North Koreans na bumabaril. At ang sunod na ginawa niya, linabas niya ang machine gun niya at pinagbabaril ang mga North Koreans. Sa sobrang lakas ng tunog ng machine gun na ito, natakot ang mga North Korean at nagsimula magtakbuhan. Kaya ang ginawa ni Colonel Max Yang ay pinaulanan pa niya sila ng bala. Tapos nung makita na mga kapwa niya sundalo ang ginagawa niya, bumangon na din sila at pinagbabaril ang mga kalaban. Madaming nasawing North Korean sa labanan na yun. Madami din bumabaril kay Colonel Max Yang pero lahat sila nagulat dahil walang tumatama sa kanya. Lumipas ng 30 minutes na labanan, umatras na mga kalaban. Sa pag-inspection nila sa lugar, 42 North Koreans ang nasawi. Samantala, sa panig naman nila, puro sugatan lang ang mga kasamahan niya. Kinubkob agad nila ang base ng kalaban at ito ang unang panalo ng mga Pinoy. Tuwang-tuwa din ang mga Amerikano sa katapangan na pinakita ni Colonel Max Yang, kaya binansagan sila na The Fighting Filipinos. Pagkatapos ng laban na yon, dumiretso na agad sila sa Sing. Noong gabi ng April 22, 1951, sa mahilagang panig ng Yongchon, ang 10th Battalion Combat Team bilang bahagi ng US 3rd Infantry Division ay nilusob ng isang napakalaking puwersa mula sa China at Korea. Ito ang tinatawag na The Great Spring Offensive, isa sa pinakamalaking opensiba ng Chinese People's Volunteer Army at ng komunistang North Korean Army noong Korean War. Kaharap ng mga Pilipino ang mahigit kumulang sa 40,000 sundalo na mula sa 4 na division ng Chinese Army. Makalipas ang alas 12 ng gabi ay sinimulan ng Chinese ang kanilang pag-atake gamit ang isang matinding pag-atake gamit ng artillery. Maya-maya lamang ay sumugod na ang puwersang Chinese. Ngunit nahirapan sila dahil sa matinding depensa na ginawa ng 10th Battalion gamit ng mga tangke at artillery. Gayunman, isang napakalaking puwersa ng mga Chinese ang lumusob sa silangang bahagi kung saan naitulak pa atras ang Battalion Combat Team na mula sa Turkey. Ang malakas na puwersa ng mga Chinese ay nag-focus sa gitna ng UN forces. Sinugod nila mga Turks na nakapwesto sa silangang bahagi. Tapos sa mga gilid naman ay mahinang puwersa lang ng mga Chinese. Kaya wala nagawa ang mga Turks kundi mapatras. Ganon din ang mga Puerto Ricans, iniwan nila ang post nila. Kaya napasama ang sitwasyon noong ang 65th Infantry Regiment ng Puerto Rico na nakaposisyon sa kanlurang panig ay napaatras dahil sa isang opensiba ng mga Chinese. Kaya ang nangyari, nakapasok ang mga Chinese at napalibutan ang mga Pinoy na sundalo. Ito ay nagbukas ng daan para lusubin ng mga Chinese ang 10th Battalion. Ngunit may isang platon ng mga Pilipino na nakapwesto sa isang bundok na tanaw ang bayan ng Yultong na hindi nagpatinag. Hindi umalis ang 1,000 Pinoy na sundalo at hinold nila ang ground nila. Lahat ay ginawa ng 10th Battalion Combat Team para mahold nila ang post nila. Ginamitan nila ng bayonet, granada at hand-to-hand combat pag may magtatangkang lumapit na mga Chinese at North Korean. 40,000 na sundalong Chinese ang nakapalibot sa kanila. Ito'y pinangunahan ni Lieutenant Arsiaga na nagmatigas na huwag umalis at ituloy ang laban. Nagbigay ito ng sapat na oras para kay Captain Conrado Yap na magsagawa ng counter-attack. Nailigtas ng counter-attack ang naipit na platoon at napigilan nito ang patuloy na pagsulong ng mga Chinese.
Ngunit sa laban na ito ay namatay sina Lieutenant Arsiaga at Captain Conrado Yap. Nang madaling araw ng April 23, naglunsad si Lieutenant Colonel Ojeda ng pangalawang counterattack na gamit ang mga M24 tanks. Nabulabog ng counterattack ang mga Chinese at naitulak papalayo sa bundok na nais nilang sakupin. Patuloy na lumaban ng mga Pilipino hanggang tanghali bago inutusan na umatras at sumama sa ibang mga kasama sa South. 15 sundalong Pilipino ang namatay, 26 ang nasugatan at 14 ang missing in action, habang mahigit kumulang naman 500 sundalong Chinese naman ang namatay. Ang pakipaglaban ng 10th Battalion sa Yultong ay may malaki na itulong para makataras muna ang 3rd Infantry Division ng US para kumuha muna ng pwersa sa ibang batalyon. Ang strategy na ito ay naging pabor sa mga Allied forces sa mga sumunod na labanan. Dito na nakaranas ng sunod-sunod na pagkatalo ang North Korea at ang China, kaya humiling na sila ng tigil putukan. Mula sa 7,420 na sundalong Pilipinong pinadala, 113 ang namatay, 313 ang sugatan, 15 ang missing in action, at ang 41 ay mga prisoners of war. Nagtayo ang South Korea na isang monumento sa loob ng War Memorial at doon nakasulat ang mga magigiting na pangalan ng mga sundalong Pinoy.